Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng ABS-CBN News. Pahayag ito ng AFP Chief of Staff, General Browner. Giyera na naman ang pinag-usapan. Pwede ba? Ang dami na nating problema tapos giyera with other countries na naman ang... I don't know, anong background nito? Bakit nakapagpahayag ang Chief of Staff tungkol nito? Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner Jr. says that in case of a war, the Philippines must be prepared to defend itself for at least na nakakatawa 20 to 30 days before expecting help from its treaty ally, the United States and other partner nations. Ito ang statement ng Chief of Staff. Kung sakaling magkaroon ng giyera o kaguluhan man dito sa ating lugar, our ally and other partners are expecting us to fight the war ourselves during the first part of the conflict. Kailangan nating depensahan ang ating bansa, tayo muna. Ano? Kayo lang. Okay, seriously speaking. Sinong bansa ang pinaghahandaan nila na aatake sa atin? Lately, last week ba yun? Yung sinabi niya na ang US Missile Defense System Typhoon can reach China. So, sa nakikita ko lang, opinion ko lang, sinasabi nila ito to justify yung policy ng administrasyong ito na kailangan natin ang mga US EDCA sites. Kasi kung atakihin tayo ng other countries, at least may panlaban tayo. Hindi ba ganon? Kailangan natin yung Typhoon missile system ng US. Para in kaso na may gera, at least may papaputokin na Amerikano. Oh, granting na ganon nga ang nangyari. Inatake tayo ng isang kalapit bansa. Anong gagawin nila doon sa Typhoon missile system ng US? Papaputukin? O baka sasabihin ng US na, huwag niyong galawin yan. Amin yan. Bahala kayo sa buhay niyo. So, useless din yung mga... Okay, history. Let's learn from history. Noong World War II, inaasahan ng mga US, American Filipino Forces, na darating yung reinforcement as promised. Kaya lang, it never came. That's history. Kaya kawawa ang mga American and Filipino soldiers na lumaban sa Bataan, Corregidor. Napilitan silang mag-surrender dahil walang dumating na tulong sa US. Kaya ako, personal opinion ko lang ito, hindi maaasahan yung US na yan. Kahit yung sinasabi na Mutual Defense Treaty, na Ironclad Commitment, kung may umatake sa ating bansa, yung US government, example, President Trump, magre-request pa siya ng approval ng US Congress. Kung walang approval ng US Congress, walang darating na American forces dito. That's reality. Kaya sinasabi na 20 to 30 days in your dreams. Mamamatay, mauubos na lang tayo dito. Walang maasahang tingnan mo nga yung US ngayon na tayo yung pinaka matagal ng aliado nila dito sa Asia. Hindi nga tayo binigyan ng zero tariff. Ang binigyan yung hindi nila military ally. Thailand, Malaysia, and Cambodia. Tingnan nyo yung post ng kanilang presidente.
It's a great honor meeting with the leaders of these great countries. Binanggit yung 11 countries dito sa Asia Pacific region. Pilipinas, wala. Napunta lang sa others. Ibig sabihin, hindi tayo mahalaga sa paningin ng US. Tayo, mga pawn, para tayong Ukraine. Gustong-gusto nila tayong gamitin. Kaya yung US na yan, mangga gamit. Tayo ang unang isabak sa gera. Kaya kayo lang ang magkipaggera. And ito, sariling opinion ko lang ito. China, hindi na kailangan lusubin tayo ng China militarily. No need. Economic sanction lang. Wala na. Pilay na tayo. I-cut off nila lahat ang trading natin with China. Anong mangyari sa atin? I-stop nila mga tourists and everything. Anong mangyari sa atin? Wala tayong kalaban-laban sa China. In terms of economy, yun nga, economic sanction, wala na, talo na tayo. Kaya hindi na nila kailangan magpunta pa dito para lusubin. Kung China ang pinaghahandaan nila. And wala pang record ng China na nanlusob ng ibang nation. Correct me if I'm wrong. History will tell you, wala. US, hinoon, marami. Ang dami niya nang nilusob. Isa tayo. Nilusob nila tayo nung matatalo na yung mga Kastila sa revolusyon led by Aguinaldo, Bonifacio, and others. Biglang dumating yung mga US at nagkaroon ng mock gera sa Manila Bay. Yung pala, binenta lang tayo ng binili tayo ng US sa Spain. How many $1 million? Nakalimutan na. Yung Treaty of Paris. Ganun po ang history natin. Kaya, wag na tayong umasa at wag na tayong mag-isip ng giyera. Pwede ba makipagkaibigan na lang tayo? Anong foreign policy natin as stated in the Constitution? Friends to all, enemy to no one. Bakit? Mahirap bang sundin yun? Yes, kailangan nating i-beef up ang ating defenses. Yung armed forces, kailangan i-modernize. Kailangan maglaan ng pundo para makabili tayo ng bagong equipments natin. But on our own, hindi yung nakadikit tayo sa US. Lalo tayong lalo tayong mapapahamak ng dahil sa US na yan. Yon ang mitsa. Lalo tayong masusunog dahil sa US. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si tatay ang natagaan ng mga gero. Salamat siya sa nag-sponsor ani nga dunay naluoy daw sa ilang tatay nga silang mga pobre. Managid ang balay ni tatay, nindot na gid siya nga tan-awon.
nanay. Salamat ako Ginoo gayud ta nagpangaon isa. Pasalamat ko sa Ginoo kay nahuman na gayud ang among balay ato pa na og labaw pa sa akong pagpasalamat usab kanang nagtabang sa tanan, dinhi sa amo, dapit sa aper kalapat, tabangan pag-atop. Oo. Dako gid namo nga pasalamat. Salamat ka, ante. Salamat kayo sir. Oo. Yan mong kun.